buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, controversial na source code ng mga PCOS machine formal lang na turnover sa COMELEC. We already have the source code. The representatives of Dominion as well as SLI is here, and they have already brought the source code with them, and we are prepared to come out with the source code in the open. Pagpayag ng COMELEC na mabuksan ang source code ng mga PCOS machine, tinawag na pampalubag loob. Pampalubag loob na lang yan ng COMELEC sa criticism na gaganap na binayolate na yung law. Supreme Court, tiniyak po na tuloy ang eleksyon sa Lunes sa kabila ng inaabangang memorandum ng mga petitioners sa review ng source code. Dahilan ng pagbibigay ng ilang power plant ng malawakang brownout sa Luzon kahapon, inaasahang malalaman ngayong araw. Naging unstable yung buong grid dahil sa frequency fluctuation. Kaya bumagsak naman yung ibang planta sunod-sunod. Pero dapat hindi nangyayari ito. Balita sa negosyo. Mga isda po sa Lake Buhi sa Camarines Sur hindi ligtas sa heat stroke. At bayong dagat, 7 ang patay sa sumadsad na barko sa Italia. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Atletang Pilipino, muling iboto ang kakampi mo. PBA Party List, pwersa ng bayaning atleta. Number 25 sa inyong mga balota. PBA, muling iboto. PBA, ang party list mo. 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 PBA. PBA Party List, pwersa ng bayaning atleta. Number 25 sa inyong mga balota. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Kahit mura para sa mga tao. Jack and Grille, tapat na presyo ang hangat para sa'yo. Jack and Grille, sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and Grille, numero 12 sa balota. Jack and Grille, Jack and Grille, ox na ox tayo. Advertisement paid for Jack and Grille, Macrina Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. 4 days na lang, eleksyon na. Mr. Kandidato, talaga bang nakaugulian mo ng bumili ng boto? Ang hirap dyan, ganoon din pala ang kalaban mo. Boto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang buong bansa sa boses ng balita. RMN News.
Buhay Pilipinas, tanghali po ng Webes, May 9, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Badio Beras. Tayo po live na live sa DXDC 621 RMN Davao. Live din tayo sa DXBC 693 RMN Butuan. DXOC 1494 RMN Osamis. At DXDR 981 RMN Dipolog. Live din po tayo mga kasama international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat ng ating mga number 1 AM station sa buong bayan. Formal lang ni-turn over sa Commission on Elections ang controversial na source code na gagamitin sa mga precinct count optical scan machines para sa eleksyon sa Lunes. Sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila, nireview muna ng kinatawa ng independent certifier na SLI Global Solutions sa pamamagitan po ni Michael Santos ang source code bago ito muling ibinigay sa opisyal naman ng Dominion para i-validate at saka i-encrypt sa proseso na encoding yan. Matapos siya itin over na sa COMELEC ang source code at saka naman yan itatago sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Bago ito nilinaw ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes na nagkaroon daw ng maayos na pagre-review sa source code ng SLI kung saan ito ay naging maayos, accurate at saka secure. The source code review would take two parts. One would be the source code review by an independent certifier, which is the SLI. It has already been done. It has already been attested to by the TEC, which has already been completed as far back as February. Sinabi rin ni Brillantes, mga kasama, na handa silang ipa-review ang source code sa mga kandidato. Ngunit ito ay para lamang sa mga partidong kwalipikado at naiintindihan daw ang ilang usaping technical dito. The source code review by the political parties is not a prerequisite for the holding of the elections. But it is important in the sense that it will now show that these elections will be credible even to the contending political parties. Una nang naging controversial ang source code matapos po na magkaroon ng problema ang Dominion na siyang may-ari ng source code at Smartmatic na provider naman mga PICOS machine. Si Brillantes naging emosyonal makarang ibigay sa kanya ang kopya ng source code. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report! Bahagyan nga naging emosyonal si COMELEC Chairman Sixto Brillantes nang humarap sa media matapos sa formal na may turn over sa kanila ang 2013 source code. Kasabay nito, mapila si Brillantes sa mga kritiko ng COMELEC na tapusin na ang kakabatiko sa kanila at manahimik na lamang. Sana ani ay magpahinga na ang mga ito, lalo na ilang araw na lang, eleksyon na. Matapos ang turnover ceremony at ma-encrypt ang source code, inilagay ang CD na may lamang source code sa isang black case. Ang case ito ay sinalihan at pinagdaan ng mga COMELEC Commissioner sa panguna ni Brillantes bago dalhin sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, kaugnay pa rin ang halalan. Tiniyak ni Brillantes sa kahit mag-brownout pa sa eleksyon ay kanilang handang-handa na. Bukod sa extra na baterya sa bawat PICOS machine ay bumili na rin sila ng halos 1,000 bagong generation set na ito na maagi sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide! Mga kasama, pampalubag loob lamang ang pagpahayag ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes. Nabuksan po ang mga source code na mga gagamitin PICOS machine sa halalan sa Lunes. Sa interview ng RMN kay Padre Joe Dizon ng grupong Kontra Daya, huli na para sa mga political parties na masuri pa ang kredibilidad ng mga source code. Niloko rin umano na opisyal ang taong bayan sa pagkuha sa serbisyo ng Dominion at Smartmatic. Batid umano ni Brillantes na may gusot ang dalawang kumpanya pero pinayagan pa rin niya ang serbisyo ng mga ito. Pampalubag loob na lang yan ng COMELEC sa criticism na gaganap na binayolate na yung law. Pirmahan sila ng Smartmatics. Dapat binigay na yung source code na yan at nare-review na yan. No? Pero ang tagal-tagal hanggang sa sinabi, hindi naman pala pag-aari yan ng Smartmatics, hindi ng Dominion. So pati yung Smartmatics, niloko rin tayo at ang COMELEC, ginagawa tayong tanga. Alam naman nila na hindi naman makukuha yung review niyan ng 1-2 araw. Sanding sinabi ni Padre Dizon na nababahala siya sa kredibilidad ng halalan. Masyado man nakatutok ang COMELEC sa mga makina gayong maaari itong madaya na matiwaling opisyal ng naturang kagawaran. Hindi pwedeng sabihin ng COMELEC magtiwala na lang tayo sa machine. Una, yung machine na mamanipulate. Ikalawa, alam naman natin sa mga nakaraang kasaysayan natin ay yung mga COMELEC officials ang nagiging daan sa pandaraya.
Si Father Joe Dizon ng grupong Kontra Daya. Mga kasama, tuloy pa rin po ang 2013 midterm election sa Lunes, Mayo at 13. Yan ang nilinaw ng Supreme Court spokesman Teodoro Te. Kabila ng kautusan ng Korte Suprema sa mga petitioner na maghain ng memorandum sa loob ng 20 araw upang magpaliwanag sa kanilang apela na pag-review ng source code sa mga gagamiting precinct count optical scan machine sa halalan. Akbang na ito ng Korte ay kasunod na isinagawang oral argument kahapon sa Commission on Elections. Ang po ng Korte Suprema, binigyan ng instruction na mag-file po ng memorandum within 20 days. So that aantayin po yan na matapos po yung pag-submit ng memorandum, tapos magde-decision po yung Korte pagkatapos po nun. So kapag sinabi ho na pinagsusumiti ho sila ng memorandum o parang tugon dyan sa nangyari kahapon sa loob ng 20 araw, magkaka-eleksyon ho tayo. Opo. Maalala na hiniling ni dating Senator Richard Gordon sa Korte Suprema na mapayagan ng mga political parties na ma-review sana ang nabanggit po na computer program. Pero ayon kay Comelec Chairman Sixto Brillantes, may tuturing na moot and academic na nasabing petisyon ni Gordon lalo't pumayag ng Dominion Voting System Inc. na isa publiko ang source code para sa mahigit sa 78,000 na mga PICOS machines. Agad naman pa imbestigahan mga kasama ni Department of Energy Secretary Carlos Jericho Petilla ang sanhi po na malawakang brownout kahapon sa ilang bahagi ng Luzon at Metro Manila. Sa naunang ulat, 40% ng mga kabahayan sa Luzon at 40% sa buong Metro Manila ang nawala ng kuryente. Sa interview ng RMN, sinabi ni Petilla na agad siyang nagpatawag ng meeting kagabi para maimbestigahan kung ano ang sanhi ng brownout. Nasaan po ngayong araw ay malalaman ni Petilla ang sanhi ng pag-trip off ng ilan sa nilang mga planta. Lahat ng ahensya, nag-meeting kami kagabi. Ang cause ng brownout, merong isang tripping na nangyari. Ang trip na to, isang planta nag-trip, naging unstable yung buong grid dahil sa frequency fluctuation. Kaya bumagsak naman yung ibang planta sunod-sunod. Pero dapat hindi nangyayari ito. Pinawi kagad ng kalihim ang pangamba ng ilan na may kaugnayan ito sa halalan o may nangyayaring pananabotahe. Pinabulaan din niyang sira ang kanilang mga planta. Nakakatakot kung sira ang planta. Kung sira ang planta, wala nang ilaw sa inyo ngayon. Hindi sira ang planta. There is no reason to believe that it is sabotage. Wala kami nakitang mga linya na bumagsak. Walang nagpasabog. This is more of a technical issue. Samantala, bagamat naibalik na po ang daloy ng kuryente sa buong Luzon at Metro Manila, isinilalim naman ng DOE ang buong rehiyon sa tinatawag na Yellow Alert. Fully restored na tayo pero naka-yellow alert tayo. May kuryente tayo na sapat pero reserve natin is manipis. Si DOS Secretary Carlos Jericho Petilla. Mission 2013 at mga balitang iba pa sa RMN News Nationwide sa aming pagbabalik. RMN News Nationwide. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senador. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Bossing, sino pong senador niyo? Ang senador ko, bossing ang taong bayan. Ikaw yun at ako. Tayong lahat. Ang senador niyo ba? Kayo ang senador ni Bossing? Say cheese! Escudero magbabago! Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senador. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. RMN News Nationwide. Mission 2013. Boboto ako. 4 na araw bago po ang halalan, handa nang malaman ni Team Pinoy Senatorial Candidate Cynthia Villar ang desisyon ng taong bayan sa kanyang kandidatura. Ayon kay Mrs. Hanep Buhay, sa mahabang panahon na kanyang ginugol sa pangampanya, kumpiyansa siyang makukuha niya ang boto ng mamamayan.
na maglalagay sa kanya sa pwesto sa Senado. Sa ginawa nilang paglilibot, hindi lamang siya nagpakilala ng kanyang sarili, kundi naibahagi rin po niya ang kanyang advokasya sa pamagitan ng pagbibigay ng trabaho sa maraming Pilipino. Manalo man o matalo, pinangako ni Mrs. Villar na kanyang ipagpapatuloy ang kanyang nasimulan, katuwang ang Villar Foundation. Kasabay nito'y ngayon pa lamang, nagpapasalamat na siya sa lahat ng nagtiwala at nag-endorso sa kanya, lalo sa panig ng simbahan, grupo ng mga kabataan, OFWs at mga senior citizens. Ilang araw na lang po at magtatapos na ito. Meron ho ba kayong mga gusto pa hong gawin at balikan kung sakasakali, ma'am? Sa pag-ikot naman natin, masaya naman tayo kasi in addition na nakahingi na tayo ng boto sa kanila, na i-propagate pa natin yung ating advokasya na hanap buhay. Marami tayong nakausap ng mga tao at more or less marami namang gustong makishare sa ating programa. So, by and large, mabuti kasi nakakampanya ka na i-share mo pa ang mga programa mo sa kanila. Ano po ang gagawin ng isang Mrs. Cynthia Villar after po ditong halalan na ano man po magiging resulta? Siyempre, pagpapatuloy natin yung ating advokasya na hanap buhay kasi advokasya ko naman yan with the Villar Foundation. At nakakatuwa nga kasi sa pagkampanya ko, marami akong nakausap na mga communities, mga bayan, at nakita ko kung sino yung interesadong gumawa ng proyekto. So, babalikan ko lahat yun after my campaign. Sa mga huling survey ay isa kayo sa mga sinasabi may kampante ng posisyon sa eleksyon nito. Ilang po mga sektor inendorso po kayo, simbahan, kabataan, OFWs, mga senior citizens. Ano po masasabi ho ninyo dito, ma'am? Tayo nagpapasalamat sa kanila, yung simbahan, in-endorse tayo kasi pro-life, pro-family tayo. Yung mga kabataan kasi may mga programa tayo sa kabataan in education and trabaho. Yung OFWs naman, alam naman ng lahat na very supportive tayo sa OFW and may wide-ranging programa tayo sa OFW sa pagtulong. Yung mga senior citizen naman, I guess lahat ng Pilipino, mahal ang mga senior citizen. Alam mo naman ng mga Pilipino, talagang mahal ang kanilang matatanda at pinagsisilbihan. Kaya hindi naman nakakagulat na magugustuhan tayo ng mga matatanda. Ano ho ba ang karakter ng isang Cynthia Villar sa tingin nyo kung bakit ito po ay ini-endorso ng iba't iba pong sektor? Kasi ako naman ay Karoji ay naging congresswoman for 9 years at meron naman akong performance sa congresswoman. Nakatulong ako sa edukasyon, nakatulong ako sa livelihood, nakatulong ako sa mga women, children, and family. Tapos tayo naman ay nagsilbi sa simbahan, tayo ay pro-life and pro-family. So, nakita naman nila yung track record ko at tingin nila ako naman ay talagang sincerely na nagsisilbi sa iba't ibang sektor ng ating bansa. Kaya siguro naman in return ay binibigyan nila ako ng support. Makakasama yan po si Team Pinoy Senatorial Candidate Cynthia Villar sa interview ng RMN. Mission 2013. Boboto ako. Mission 2013. Boboto ako. Sa pagkatan po ito, si Team Pinoy Senatorial Candidate Senador Loren Ligarda nasa linya. Senador Ligarda, magandang tanghali po sa inyo. Hello? Hi, Senador Ligarda, magandang hapon. Si Badit Suweng sa RMN News Nationwide. Magandang hapon po. Good afternoon. Marami po sa mga kababayan natin wala pa rin trabaho, katatapos lang ng graduation at lahat na hindi kaya makapagbayad po ng buwan ng premium ng PhilHealth. Paano masasagot po ninyo, Senador Ligarda, ang pangangailangan nila sa medisina at sa pagpapagamot? Ay, magandang tanong po. Sa ilalim po ng aking batas na Universal Health Care ay yung 25 million na pinakamahirap na Pilipino ay magkakaroon na po ng healthcare coverage or PhilHealth. Sa mga tumatanggap na po ng conditional cash transfer, sa ilalim po ng Pantawid Pamilya Program ay meron ng PhilHealth po. But maliban po doon, maski po wala, basta po mahirap, ay maaari po magpalista sa DOH or sa DSWD para po mabigyan ng libreng PhilHealth.
Opo, at tuloy po kami doon sa Pantawid Tuition Program dahil marami nagtatanong, Senador Legarda, ano po ba talaga yung pwede na maging daan para mas may access ang mga mahihirap po nating kababayan sa edukasyon, lalo na po pagdating sa college? Ang ating Pantawid Tuition Program, ang unang panukalang batas po na ipa-file ko sa 16th Congress ay, ang ibig sabihin po noon, ang bawat isang mahirap na pamilya ay magkakaroon po ng isang college scholarship per family para magkaroon po ng isang college graduate per family. Ang layon ko po, ang ating 110 state universities and colleges all over the country ay ang siyang magbibigay po ng scholarship sa ilalim po ng aking panukalang batas na ito. Opo, at isa rin ho sa inaabangan ng marami, Senador Legarda, yung implementasyon ng mga batas ho ninyo sa kabuhayan ng trabaho. Ay, oo. Oo, isa po yun, dahil yung ating barangay kabuhayan law, isa po yan. Pinapatupad na po ng TESDA. Yung pagbibigay po ng mga skills training sa bawat lugar. Minsan po nasa Mandawi City Market ako, tapos may isang babae lumapit sa akin, ay, batas pala nyo yun. Ako ngayon ay nakapagpatayo na ako ng maliit na bahay at nakapag-aral dahil ako'y naging scholar sa TESDA sa wellness. Sabi ko, ano yung wellness? Ay, ako'y hilot. Tinuruan ako sa skills training ng TESDA. Minsan po, nagpunta na ako sa Bangar La Union, may mga maliit na negosyo, mga handlooms o inabel, at yun po ay pinagkakakitaan din ng ating mga lola o yung mga naghahabi po mula po sa Ilocanza at sa Norte. Ay ako'y natutuwa nung nalaman nila, ay batas pala niyo yun. So marami po nakikinabang sa Barangay Kabuhayan Law na skills training mula po sa TESDA at yung micro-enterprise law kung saan po ay meron po mga tulong pinansyal at technical assistance sa ating mga maliliit na negosyo o micro-enterprise. Senadora, si Weng de la Peña po to, no? Marami pong nakikinig na mga senior ho ngayon. Kasama na, nanay ko, senior na rin Ay, ano hong maaasahan ng mga seniors natin, mga 60 cents, na sobra-sobra na 60, sa expanded senior citizens law para ho sa kanila? Batas na po yung aking senior citizens law na sana po ay pinapakinabangan na po na buo na, full 20% discount sa gamot at mga serbisyo po. Yan po ay sana ginagawa na po at papagsikapin ko po sa next term ko na pati po yung monthly pension po ng mga mahihirap ay dapat ini-implement. It's in the law. Nasa batas po yan ang monthly pension sa ating mga senior citizens na mahihirap po. Na madadagdagan? Na kailangan po binibigyan po. Okay. Hindi po lahat yata ngayon ay nakakatanggap. Pero sisikapin natin ito po yung mapapatupad. Senador Loren Legarda, ma'am, salamat po sa inyong panahon and good luck. Kung maaari pong ihabol ko lang po. Sige po. May mga nag-black propaganda po at paninira na meron daw akong bill na final para magtanggal ng sweldo ng teacher, sundalo at pulis. Ay naku po, wala pong ganong panukalang batas. Wala pong bill para magtanggal ng sweldo sa teacher, pulis, sundalo o nino man. Ako po yung author ng Magna Carta for Public School Teachers para po itaas ang sweldo ng ating teachers at dagdagan po ang benepisyo. Ako naman po ay Lieutenant Colonel sa Armed Forces at ako po ay may panukalang batas para taasan din po, dagdagan yung subsistence allowance ng ating mga sundalo at pulis, hindi po para bawasan. Kaya po sa ating mga mahal na teachers, sundalo at pulis, huwag po kayo makinig sa mga paninira. Sinasabi po sa text na kami po doon, Senator Trillanes, ay meron daw bill na ganoon. Wala pong bill para magtanggal ng sweldo sa teacher, sundalo, pulis o nino man. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa paglilinaw. Magandang tanghali muli, Senadora Loren. Tanghali. Mission 2013. Boboto ako. Susuportahan naman ng ilang transport groups ang kandidatura ni re-election Senator Alan Peter Cayetano. Ito ay dahil malaki ang maitutulong ni Cayetano sa kabuhayan ng ilang transport groups sa pamamagitan ng pagsusulong ng panukalang pagbabawas sa buwis na sinisingil sa gasolina. Ang pagbawas sa value-added tax sa gasolina ay ang nakikitang solusyon ni Cayetano sa pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa bansa maging sa mataas na presyo ng pamasahe. Mula noong 15th Congress ay isinusulong na ni Senator Alan Cayetano ang naturang panukala kung saan ay pinabubulat-lat niya ang tala ng mga kumpanya ng langis para mga mapag-aralan
Kung sapat nga ba ang pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo na yan? Paliwanag ni Cayetano, karamihan sa mga kabilang sa transport sector ay napupunta sa gasolina ang kalahati ho ng kanilang kinikita sa kada araw. Mission 2013. Boboto ako. Tuloy sa iba pang balita sa RMN News Nationwide, no election scenario na pinaparting ho ng una itinanggi ni Pinoy. Kasama natin sa balita live, Deo de Guzman. RMN Report. Binigyan din ni Pangulong Ninoy Aquino na wala silang balak na magkaroon ng no election scenario sa Mayo at 13. Ito ang sinabi ni Pangulo Aquino bilang sagot sa akusasyon na yan ng United Nationalist Alliance na ang malawakang brownout kahapon ay baka dry run lamang para sa no election scenario sa Lunes. Ayon si Pangulong Ninoy Aquino sa isang ambush interview sa Quezon City kanina, kahit anong Biblia ipatong ang kanyang kamay ay kaya niyang sabihing wala silang interes na ipostpone ang halalan na. Sa katunayan niya ay ganadong-ganado silang matapos na ang kampanya at ang halalan para makadiretso na sa pagtutok sa mga problema ng bansa. Direct for no election yan. Alam mo, at tinanong po niyo yung boses ko. Parang ginagalit ko sa inyo, sinong biblia ako pato ang kamay ko na wala sa interest ko, i-postpone na natin yung election ito. Talagang ganado-ganado na tayo matapos po itong campaign ng election ito. At diretso na tayo sa concentration na lang kapalaki sa mga problema na ito. At yan ang tinig ni Pangulong Ninoy Aquino. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman. Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Yung mga tauhan ng AFP naka-standby para italaga sa mga polling precincts. Kasama na mo sa balita live si Rhea Mamogay. RMN Report. Handang-handa ng Armed Forces of the Philippines para sa darating na Lunes na halalan ayon kay AFP spokesman Brigadier General Domingo Tutaan na isaayos na nila ang areas of assignment ng kanilang mga tauhan mula sa mga itatalaga sa polling precincts at sa mga magbabantay sa mga PCOS machines. Pero inihayag ni Tutaan na patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon sa buong bansa lalo na sa mga probinsyong idineklara ng election hotspots para magkaroon sila ng adjustment sa kanilang contingency plan kung mayroon man. Bukas din aniya 24 oras ang linya ng komunikasyon nila sa Philippine National Police na kanilang tuturuan sa tungkulin nito nga mapanatili ang peace and order sa eleksyon. Kasama mo sa Campo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ang liderato po ng Kamara pinawi ang pangamba ng brownout sa eleksyon. Kasama natin sa balita live, Conde Bata. RMN Report. Wala liderato ng Kamara na hindi maapektuhan ng naganap na malawakang pag-brownout kahapon sa Luzon ang halalan sa Lunes. Ito ay bunsod ng biglaang pagkawala ng supply ng kuryente kahapon sa ilang bahagi ng Luzon at sa Metro Manila bunsod ng technical problem umano sa planta sa Calaca sa Batangas. Ayon kay House Speaker Sonny Belmonte, kampante ito na 100% ay matutuloy ang halalan dahil nakahanda naman ng gobyerno at iba pang ahensya sa 2013 midterm election. Sinabi naman dito ni Aurora Representative Sani Angara na magagawa ng paraan ng nasabing pangamba sakaling mawala ng kuryente sa mismong araw ng halalan. Paliwanag nito, mga PCOS machines ay may standby power na kahit mawala ng kuryente ay gagana pa rin ito at tuloy pa rin ang botohan. Dagdag naman dito ni Quezon City Representative Bolet Banal na kumilos na agad ang Pangulong Aquino kung saan nakipag-ugnayan na umuna ito sa DOE para maimbestigahan ang nasabing technical problem sa planta upang hindi maulit ang pagkawala ng supply ng kuryente sa araw ng halalan. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Sa negosyo, patuloy po ang pagkamatay ng mga isda sa Lake Buhi sa Camarines Sur dahil sa heat stroke. Ito ay sabilaho ng payag ng BFAR na hindi may tuturing na fish scale ang pangyayari. Ayon kay BFAR Camsur spokesperson o sa spokesperson ng BFAR, ang tuloy-tuloy na mainit na panahon ang sanay ng pagkamatay ng mga isda. Ani nakakasama sa mga isda ang biglang pagbuhos po na ulan matapos ang napakainit na maghapon dahil hindi sanay ang mga isda sa pabago-bagong temperatura sa ilalim ng tubig. Nabatid ng Lake Buhi ang pangunahing pinagkukuhanan ng tilapia sa lalawigan. RMN News Abroad. Sa Italia, Italy, sa report ng CNN, 7 ang patay habang 4 ang sugatan matapos sumadsad ang isang barko sa traffic control tower sa daungan sa syudad ng Genoa. Ayon sa mga fire brigade, yung mga otoridad ng Genoa Port ay nasa loob ng 51 metrong taas na tower nang mangyari yung insidente. Hindi pa malaman ang dahilan ng pagmangga ng halos 40,000 toneladang barko
dahil maayos naman ang panahon sa lugar. 2 tao naman ang nawawala pa at kasalukuyang hinahanap o pinaghahanap po ng mga otoridad. At live tayo mga kasama mula pa rin sa RMN News Center, Makati City, Metro, Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 Aramen News nationwide. Ngayon pong Huwebes, May 9, 2013. Sa mga taga Bacolod, susunod na diyan si kasamang Agnes Apostol sa RMN News Diretso Balitang Bacolod sa DYH Bay 747. Masaganang pananghalian ha. Panoorin po naging pagbabalita alas 12 ng tanghali. YouTube yan, i-type lamang ang RMN News nationwide. Sama nyo serbisyo publiko mga sama. Ako po si Buddy Obera at Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, radyo mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News nationwide. Alas 12:32. DZXL 558. Estasyong walang pagkiling o pagkampi. Ihahain sa madlang nakikinig ang lahat ng anggulo ng bawat issue upang mapag-aralan at maisaalang-alang tungo sa tamang pananaw ng